sa kaya pa pong iwasan, iniiwasan po talaga namin na ilapit talaga sa mga snake. Especially po pag mga ang guest namin ay mga Korean, yung mga hindi nakakaintindi ng English. Yan po yung mahirap ilapit po sa snake, especially yung mga Korean. Kasi pa, one time may guest po kaming Korean, sabi namin, naka-English nga kami, ang akala namin na intindihan, "Ma'am sir, don't touch the snake, is venomous, can kill people." Pagdating sa tapat, may daladalang payong sinungkit si snake. Grabe, awat-awat naman, hindi nga makaintindi. Ang sabi ko na lang sa Korean dahil hindi makaintindi, "Ma'am, harap ako tumigil." Sabi niya, patay na hindi ka patigil. Ganyan lang po yung sign language po namin. Mga Korea po, based on my observation po, isa sa mga pinakamatigas na ulo po na mag is Korean people. Kasi hindi sila nakakaintindi ng English. Kaya kung minsan po dito, nag-aaral po kami kahit na mga basic language lang po, yung greetings lang po sa kanila. Pag Korean, annyeonghaseyo, Japanese, konnichiwa, Spanish, buenos dias, mga greetings po sa iba-ibang language. Kasi everyday po talaga iba-ibang tourist po yung nakakasalamuhan namin dito. Kaya more on kahit pa paano po, pag foreign talaga yung guest namin, kahit Carabao English meron po siya. Diba? Kaya damot-damot lang na English. Pero since na matagal na rin po kami dito, almost 15 years na po, especially ako 15 years na po ng tour, everyday talaga almost foreigner, kahit pa paano may nag-English naman po kami dito kahit pa paano. Anyway, dito po pala sa part na to, tingnan niyo po yung mga mangroves, matataas na sila, malalaki yung mga mangroves, diba? Kumpara niyo po sa ibang lugar, may mga mangroves mostly pero maliliit lang. Anyway, dito po matataas at malalaki yung mga mangroves. Sila po yung mga malalaki na yun, po yung mga ano na sila, mga centuries. It means mga old growth mangroves na po sila. Yes, yung iba po sobrang tanda na, yung iba naman po na damage ng bagyo, ng typhoon. Karaniwan po sa buong Pilipinas, matatagpuan na lamang po yung mga centuries po na ganito is dito po sa province ng Palawan. Malalaki po yung mga mangroves po sa Palawan kasi naprotektahan po sila ng mahabang panahon. Sa ibang mga provinces po, kaya wala na pong mga centuries. Hello! Nakita akong snake? Sa ibang province po, sa ibang province po pala ma'am sir, kaya wala na pong mga nakikita mga centuries na mangrove dahil naubos na po pinutol ng mga tao. Anyway, yung mangrove tree po kasi kabilang po ito sa hardwood. Napakatigas na kasi ng kahoy po yung mangrove. Maraming tao yung pinuputol noong unang panahon. Kaya yung mangrove forest po sa buong Pilipinas po, yung remaining na lang yung natitira, ayon po sa survey, ay mga nasa 120,000 hectares na lamang po. Ito buong Pilipinas na po yun. Pero before, yung mangrove forest talaga natin ay nasa ano po ito, 500,000 hectares. So sobrang na po sa kahalati yung nasira sa survey po ng government. Since that time, gumawa na po ng batas yung Pilipinas na bawal na po mamutol ng mangrove. So since that time, wala na po namumutol. Kaya dito po sa... Hindi na putulin niya, matay na. Hindi na rin po, pinapayagan na po anin po yan. Hinahayaan lang po silang matumba hanggang sa mabulok. Pag nabulok po sila, nagiging fertilizer po ng mangroves. Kaya Hindi rin napanggatong. yung noong unang panahon, ginagatong din po, pero sa ngayon wala na rin po ma'am talaga. Oo. Siga kayo naman. Anyway, ito na po pala, ito po na damage ito last time. Yung latest na typhoon, ang pangalan nito, Typhoon Tino. You remember po Typhoon Tino last November po yun siya, di ba? Pero anyway po, before yung wala pa po itong tumbang ito, hanggang dyan lang rin po talaga yung navigated area ng bangka, yung kayang pasukin. Pero still a river po naman siya, pero habang pataas po ng pataas, paliit na po ng paliit yung river. Kaya hanggang dito lang po yung navigated area po. Ang estimated po pala galing sa labas hanggang dito, mga nasa 1 kilometer po yung pinadok po natin. Tsaka ito po palang river na to, hindi po ito karugtong ng underground river. So underground river po natin yung source po ng tubig niya from Kabayugan River. This one po is Sabang River. So anyway, Sabang River po yung pangalan ng river. Marami pang river dito. Anyway, marami pong river. Yung ibang river po sa Palawan, especially sa southern part, walang mangrove tour kasi maraming crocodile. Kaya po, especially, pero dito po, dito po sa ibang river. dito po kaya wala pong ano dito crocodile kasi at saka nagkaroon po ng tour dito kasi walang crocodile. Kung may crocodile dito, hindi rin po ito i-open sa public. Tsaka ako kung may crocodile dito, ayaw ko rin mag-paddle dito ha. Saan yung river na may crocodile? Southern part ng Palawan, patulad po ng Balabac, yung Batarasa, yan po yung, kasi doon po sa southern part ng Palawan, yung mga river po doon 3 times po sa mga malalaking rivers. Nasa dagat With sila, mangrove no? forest. Opo. Crocodile? Oh, Totoo crocodile po sa yan. dagat, sa Balabac. Yes, tama. Galing na kayo kaya Balabac, ma'am? Hindi. Nagatingin lang kami ng mga Sa mga news, Balita. sa mga Video. balita, mga videos. Totoo po yan, marami na pong cases na, actually po, nasa dagat.
Alam niyo po ma'am sir, kaya lumalabas na po ng dagat yung mga crocodiles kasi yung kanilang habitat is sinira na ng tao. Tama po yun. Tsaka marami, ito po sa amin always, every siguro, sa loob po ng isang buwan, laging may cases, may balita po sa southern part ng Palawan, fisherman, kinain ng crocodile. Marami na pong cases po talaga sa Palawan, southern part. Kinain ng crocodile? Kinain ng crocodile po yung tao. Pero anyway po, hindi po yan nila kinakain na isang kainan lang lahat. Unti-unti lang po yan. Idadala po nila yan sa tabi, papatayin nila yan. Pag kumagat po kasi yan, pag buhay pa, nag-ikit-ikit po yan sa tubig hanggang sa malunod po yung tao. Pero hindi niya kakainin buo. Anong ginagawa nila? Kakainin niya lang po yan, may part na kakainin. Busog na yan siya, tapos dadalahin niya po yan kung saan doon sa stock, sa cave or kung saan siya namumuga, doon niya po yan dadalhin. Tapos kain-kain nila niya. Kain-kainin niya po unti-unti lang. Actually po, kaya po kumakain na ng tao po yung crocodile. Siyempre, nasira po yung kanilang habitat, nangagalit sila sa tao, kaya kumakain na sila ng tao. And then, yung natural habitat, yung tirahan po kasi talaga ng crocodile yung mga river na mangrove forest po. Ito po yung kanilang paborito. Kaya kinakain sila, pupunta po yung mga tao tuwing gabi, nangingisda. So, yung mga crocodile po kasi kabilang po sila sa mga nocturnal, gabi rin po sila nag-hunting. So, sobrang dilim po ng area ng mangrove forest, walang ilaw yan. Pag kung nakita silang gumagalaw sa tubig, kakainin nila yan. Tao ngayon nandoon, sakto nag-hunting po yung crocodile, kinain. Ganun po nangyayari. Gutom po yung crocodile. Kasi nga, pag sira na po yung habitat ng mangrove forest po, maraming wildlife yan. Pag nasira na po yung habitat, aalis na po yung mga wildlife. So wala na silang masyadong pagkain. So ibig sabihin, habitat nila ito, marami silang crocodile, konti na po yung pagkain nila, gutom yung crocodile. Kaya tao na po yung kinakain po nila. Pero dito talaga, ayun po sa nag-survey po dito, ang reason kaya walang crocodile dito, yung river namin masyado itong maliit. Especially kung sing laki ni Lolong. Pamilyar kayo kay Lolong, di ba? Yung malaking crocodile po na nahuli. Bunawan. Opo, pero namatay na raw po yung si Lolong. Sa National Museum kanyang mga boto. Pero actually po, si Lolong na to, na-break niya po sana yung yung sa Guinness Book World of Record. Noon, yung sa Guinness Book World of Record po, yung pinakamalaking crocodile is nahuli po ito sa Australia. Sa 17 feet long. Ito namang si Lolong natin nasa 20.2, di ba? Pagkalayo ng laki. Halos yung haba ng bangka natin na sinakyan ni si Lolong. Ganyan po siya kalaki. Pero sabi po ng mga nakahuli kay Lolong, hindi lang daw si Lolong yung crocodile, meron po siyang asawa na ganun kalaki sa kanya. Ang estimated po na edad nito yung mga nasa 50 years old ang edad ng crocodile. Actually po kaya namatay po yung crocodile kasi inalis po nila sa habitat, nilagay po nila sa cage. Ibig sabihin hindi siya comfortable sa kanyang environment. Nagkasakit po yung crocodile kaya namatay. Sayang. Guinness Book World of Record na sana na Pilipinas nawala pa. So anyway, dito po pala sa ating bansang Pilipinas po, marami po tayong species ng mangrove. Iba-ibang species po yung mangrove meron tayo sa Pilipinas. Dito po sa lugar na to, 80 species lang po yung meron dito. Pero habang namamangka tayo, yung maipapakita ko po sa inyo ng aktual na makikilala ninyo ay 4 na species lang po. 4 lang po kasi yung tumubo sa gilid ng ilog. Yung 4 naman doon po sila sa kalagitnaan po ng forest. So sa 4 na to, meron po rito tinatawag na babae at lalaking mangrove. So maaaring ito po yung first time nakarinig kayo meron palang babae at lalaki. Makikilala po natin ito, yung babae at lalaki sa pamamagitan po ng kanilang dahon at sa kanilang bunga. So anyway, ito po babae po ito sa right side po natin sa kanan. Ma'am sir, babae, tingnan niyo po meron siyang bunga parang malunggay. Babae mangrove. Yan po yung babae, ito po yung lalaki. Sa kaliwa. Nakita niyo yung pinagkaiba nila? Dahon. Yung dahon, tama po. Mas makulay po ito kaysa doon. And then, sa talaga madaling identification pag babae malapad. Yung dahon, yung lalaki patulis. Yung kanyang dahon. Pero anyway, sir ma'am, tinawag po silang babae at lalaki for identification po yon. Hindi ibig sabihin kailangan po nila yung isa't isa para mag-produce ng kanilang bunga. So both of them po, lalaki at babae, pareho silang may bunga. Ako. Sama na. Sila. Oo. Kasama niyo rin po sila. Anghang sa'yo! Where are you from? Nagahi na gulo kay Koreano. From Singapore. Dito po pala, babae at lalaki pa lang po yung na-discover ng mga biologists. Yung mga information po na binibigay po namin galing po sa mga biologists po na nag-study po sa mga mangroves. Termites, ayun ang bahay ng anay. Para siyang beehive for termites. Anyway, may another species ng mangrove po ako ituturo sa inyo. Ito talaga very familiar tayo dito kasi yung balat nito parang bayabas.
Oo, pareha yun. Parang bayabas po, di ba? Pero ayun po is Mangrove mangrove. siya. Another species of mangrove, tinatawag po itong tabigi. Pag season na po ng bunga nila, ang bunga niya parang pomelo, parang suha po yung bunga niya bilog. Pero hindi po nila season ngayon, kaya wala silang bunga. Kasi yung kinakain ng bunga. Kinakain ng bunga nila ma'am, ng unggoy. Unggoy lang ma'am, hindi po sa atin. Pero anyway, alam niyo po ma'am, sir, kapag kinakain po ng unggoy, it means wala siyang poison, walang lason. So pwede naman natin kainin yon. Yung first time po namin dito, almost everyday nakikita ko kinakain talaga ng monkey. Parang masarap siya tikman. Sinubukan naman namin tikman. Pero ma'am sir, hindi talaga siya masarap. Medyo mapakla at mapait ang lasa niya, parang mas mapait po sa ampalaya. Kaya sabi ko na lang sa kaibigan ko, oy, my friend, hindi tayo unggoy, pang-unggoy lang talaga. Pag diabetes ka. Pwede, apo, di ba ma'am? Kasi gamot sa diabetes, sa diabetic. Pero ma'am, wala pa po naka-discover na nag-research na pwede siyang medicine, wala pa. Siguro kung pag-aaralan, i-ano siya as a medicine, siguro possible naman siya. Pero anyway po, lahat ng mangrove kasi talaga hindi po nakakain ng bunga nila. Uy! Okay ka lang? No sled? Okay lang yan. Walang slater. Ano ba yan? Nagulat? Yung ugat. Sumayad sa bubong. Abay na bubong. Kala niyo po snake? Anyway, okay lang po yan. Sana yung bayawak. Pag hindi namin nakikita. Anyway po, kahit na meron pala tayong wildlife dito, kung minsan nandito sila, kung minsan nandoon, hindi po all the time na nakikita sila palagi. Sila kasi mga wild animals po sila. Hello. Dito po pala, maliban po sa mga isla, yung mga isla po pala na meron dito, meron po rin itong lapu-lapu, maya-maya, bangus, banak, meron din po eel. Yes po, Dalawang bingwit. wala pong bingwit dito, bawal po bingwit. Bawal ka rin daw, no? Anyway, tignan niyo po yun, meron kulay blue, nakita niyo yung blue na yun? Ano yun? O yun yung linya, yan po yung daanan po, jungle trail. Ayan po yung another way going to Underground River. Yun, may bayawak. Ding, sige na, minsan na po ding, baka hindi na makita mamaya. Sa taas ng puno, wait lang po, ilayo lang namin. Wait lang. Walang tingin ko lang, nakita ko agad siya. Pero ito po, mas sigurado ko mahirapan kayo makita ito kasi siya po is camouflage. Ha? Ay, gano'n po. Ano niya? Wait lang po, saglit lang. Ilayo lang po, Ayaw. para makita natin lahat. Makikita nyo rin po, wait lang po, saglit lang. Kita nandyan? Wait lang po dito ako mag-pwesto para matulungan ko kayong hanapin. Doon pa, yorong pa. Ayun o. Dako po ni mo matay. Nakita niyo po? Ayun sir, ayun o. Ayun Oo, pa yun. niyo, di ba? Kita ko na. Camouflage din eh. Kamuklan po kasi. Si Tonyo bayawak. Sabi po, very familiar na kami. Tapos ito po talaga, lagi pinapuntahan niya. Kaya lagi ko tinitignan dito. Pag tingin ko natin, meron natin. Baka ba na siya itong mag-change of color? Lagi niya, hindi po yan yung nagpapalit ng color Yung nagpapalit po ng color yung chameleon. Ito naman po. Kaya Chameleon. Chameleon po yung yung hunyango. Iba siya, ito bayawak. Tulog lang siya. Ibig sabihin, pagkatapos lang po nila kumain. Busog sila kaya sa taas ng puno. Ano ka na ilang ginakaon na? Yung mga bayawak po pala, paborito po nitong kainin, mga insect, mostly yung mga patay na hayop. Yan pa yung paborito nila. Tsaka yung... Yan na long, saka na long. Hindi. Sila. Ano sila mama? Saan to? Ano si Aten? Kain na kay Kuya, ano yun Aten? Mga underground siguro. Mag-late lunch lang. Nabi! Nabi!